Itong hasty generalizations at saka false cause at saka bandwagon policy. So ito yung mga policy sa business na dapat nating malaman, or kung meron tayong product sa tech, di ba, sa tech, papasok din to hasty generalizations policy. So ano itong hasty generalizations policy? Itong hasty generalization, parang sinasabi na dito pumapasok yung statistics. Success, kahit sa project, successful yung project, pero yung recipient ng project o yung beneficiary ng project is kokonti o small sample size. Di ba? Paano mo nasabing completed yung halimbawa dito sa amin yung hearing aid at saka prosthetic kung konti yung beneficiary? Ang common dyan is dahil nakapag-award ka, may awarding na nangyari sa City Hall o sa local government, akala mo okay. Pero tingnan mo yung data. Kung yun bang recipient is majority is coming from that place. Di ba? Yun yung sinasabing small number or misrepresented o unrepresented sample size. Kasi kung magpapa-award ka ng hearing aid at saka prosthetic, dapat majority ng recipients o patients is taga roon, doon nakatira. Doon sa mga barangay ng lugar na yun. Halimbawa, dito sa amin sa Bacoor, example ko na ng hasty generalizations. Hindi porket nag-award ka, successful. Hindi, hasty generalizations policy yun. Okay? Yung false cause policy. Yung false cause policy is yung isang event daw nangyari dahil dun sa sinundan niyang event. Si event B nangyari dahil kay event A. So, doon pumapasok yung verification. Diba? Yun yung pumapasok yung verification at saka yung examination. Yun ba talaga, yung verification tsaka investigation, yun ba talaga yung cause ng event na yun? Or hindi? Kasi minsan, nag-aano tayo dun sa policy, dun sa ito yung trigger niyan. Oh. Tapos yung bandwagon policy, kasi nga, ito bandwagon, no? Yung nakikisakay, dahil maraming tao ang gumagamit o maraming tao ang gumagawa, ibig sabihin, okay. Kaya nga bandwagon sumasakay ka lang sa uso. So, yun yung importanteng mga business policies na nalalaman natin. So, yun lang pa.